Magandang araw po sa ating lahat muli at nandito tayo ngayon nandito tayo sa isang creek na at tuloy natin kung paano natin babasahin yung stone map. At yan yung isang stone map at mayroon ding stone map sa baba. Ngayon, ipipinpoint natin kung saan talaga yung cave po natin, yung cave. Okay, so malaki to, cave talaga to kasi nga malaki yung area. Malaki yung yung butas at base sa ating pagbabasa sa stone map ay kinumpir natin sa area ay tama. Okay, so malaki nga talaga yung space na to, kaya cave po ito. Okay. So ayan, ngayon nandito tayo. So ito yung marka na to. So paano ba magbabasa ng isang stone map? Okay, so simple lang. Ang gagawin natin ay, ang unang gagawin natin ay titignan natin maigi yung ating stone map. Okay, so yan po yan. So yan muna yung ipag-focus tayo. So wag muna natin pansinin yung ibang mga dots kasi malilito ka lang. So ang i-focus mo lang kung anong gusto mo talagang ma-locate or makita. Okay, so doon ka muna mag-focus. Okay, so kasi may mga iba pa yung mga ibang kasama dyan. Okay, kung ginamit yan yung mga stone map, so iba na naman yan, ibang area na naman yan. Okay, pero mag-focus muna tayo dito sa cave na to. Okay, so ang makikita natin dito ay isang markang cave. Tapos ang unang-una nating titignan ay, para madali nating mahanap ito, yung mga landmark. Okay, so mga landmark. So ito ngayon, ito yung unang ko papansinin po natin ito. Yung guhit na parang normal lang na sinakrak. Okay, so yan. Okay, so parang normal lang siya na crack. Okay, pwedeng normal na crack or pwedeng man-made siya. Possible yun. Pero yan po ay ginamit po ng mga Hapon na magre-represent po ng creek. Yan. At papansin din po natin, meron din ito isa. Ito rin. So ayan ay mga crack din po yan. Possible na ginawa din po landmark yan at nagre-represent po rin po siya ng creek. So obserbahan po yan, pansinin po natin yan. So ayan, yan yung mga landmark. So may mga creek na nandito, okay, na magkatabi. And then papansinin po natin ito meron siyang ito at saka ito, yung ito at saka ito. So yan, isa rin po yan sa ginamit na landmark. And then mapapansin po natin yung creek na to, or ito yung landmark na isang creek, ay may dugtong sa baba hanggang doon. Ibig sabihin, yung cave pala ay dinadaanan siya ng creek. So sa ilalim, di ba, siyempre ang cave ay nasa ilalim, sa ibabaw po yung creek. Okay, so sa ibabaw yung creek. So yan yung mga landmark. At papansinin natin dito, meron din tayo dito pag umakyat tayo. Yan. So mapapansin natin itong shape na to. Ayan, ito. So ayan, makikita rin po natin yan. Ito isang landmark. Okay, ito yung landmark. Okay, ito yung parang coating letter C ng shape po ng bato na to. So inuukit ito para maging landmark. Okay, yan. And then ito rin, syempre ito magiging landmark din. Ito yung isang landmark. Okay, yung sabi ko na kanina. So mapapansin po natin yung parang natapyasan na to. So ginamit po siyang landmark. Ngayon,
para matukoy natin at makita natin yan, simple lang po kung asan yung cave na yan. Okay, so kailangan mahanap natin yung landmark. So kailangan natin mahanap yung landmark at makita natin ito kasi ito yung magbibigay ng clue sa atin kung asan yung cave na yan. Okay, so yan yan. So yan yung ating aalamin. Okay, so ito ay napakalawak na cave. Yan po ay nagpapakita ng malawak na cave. So ayan. Okay. Malaki po yan. Kung makikita natin, yan yung kamay ko. Yan. Malaki yan. So ngayon, para malaman natin, ma-sure natin na yung landmark na hinahanap natin ay yun talaga. Pag pumunta na tayo sa area o pumunta na tayo sa lokasyon ng mga landmark, ay matitiyak natin na ito yung landmark na hinahanap natin na nakasaad dun sa stone map. So paano yon? So simple lang. Ito, kukuhanan mo natin ng degrees ito. So kung mapapansin natin, yan po ay nasa 40 degrees. So nasa 40 degrees po siya. Ayan. Nasa 40 degrees po yung ito. Okay, nasa 40 degrees yung creek. Almost 40 degrees, basta yun, malapit lang doon. And then kukuhanan mo rin ito. So dapat ay itong landmark na to ay pumapalo din po siya ng 110 degrees. Ayan, 110 degrees. Okay, so yan, 110 degrees. Yun po yung landmark natin. Okay, so siyempre yung landmark na to, tinuturo niya rin yung ating isang landmark. So makikita natin yung landmark natin. Itong landmark na to, itong landmark na to, ito itinuturo niya yung tatamaan niya po yung landmark na isa. Ayun, yung korting medyo letter C. Okay, so yun yung mga landmark natin. Siyempre, pag nakita natin yung landmark na dalawa, pag nakita natin yung landmark na yan at saka yun, natural, matatansya natin na kung asan ito. Kasi na pinagitnaan nung landmark na yan at saka yung landmark na yon, yung cave. So ibig sabihin under ng landmark ng landmark po yon. Okay, yan. So sorry sa video natin, magulo. So ayan, yun yung landmark, yun yung landmark na isa. Ayun. Ngayon, titignan na natin kung asan yung cave na ngayon. Okay, so tandaan natin yung mga landmark natin. Yan, yung mga creek. Tapos yung hugis na yan, yung degrees na yan, at saka yung korting ito. Ayan, yung medyo may tapyasan na letter C. So yan yung landmark. Okay, so ngayon hahanapin na natin yung mga landmark. Okay, para ma-sure natin kung asan yung chamber na yan or yan ay cave, yung cave na yan. So mapapansin po natin talaga na ito ay may laman kasi nga ito po yung nagbibigay sa kanya na may treasure. Itong symbol na to, ito. Okay, so heart shape din po siya. Okay, big heart shape yan. Kaya nag-i-indicate po yan na may treasure. Okay, sa loob ng cave. Ayan. So ngayon, hahanapin natin yan yung landmark.